linggo bago ang election 2025, tuloy sa paglatag ng kanilang plataforma ang mga tumatakbo sa pagkasenador. Nakatutok si Mark Salazar. Nakipagpulong sa mga taga-Northern Samar si Heidi Mendoza. Sa Davao Oriental, nangako si Manny Pacquiao ng dagdag trabaho. Pagpapababa ng presyo ng pagkain ang tututukan ni Kiko Pangilinan. Kapayapaan sa Mindanao at paglaban sa korupsyon ang pangako ni Ariel Quirubin. Kalusugan ng senior citizens ang idiniin ni Willie Revillame sa Bohol. Si Representative Camille Villar, pag-unlad ng ekonomiya ang nais. Sa Pangasinan, bumisita sina Attorney Vic Rodriguez. Kasama ring nag-ikot si Jimmy Bondoc at Senator Bato de la Rosa na ipagpapatuloy ang laban sa krimen at droga. Si J.V. Hinlo, pag-amyenda sa Data Privacy Act ang itinutulak. Mas maayos na serbisyong pangkalusugan ang nais ni Doc Marites Mata. Karapatan naman ng bawat Pilipino ang nais tutukan ni Attorney Raul Lambino. Ipaglalaban daw ni Philip Salvador ang karapatan ng bawat Pilipino. Kasama rin si Representative Rodante Marcoleta na nangako ng tapat na serbisyo. Binigyang diin ni Senator Francis Tolentino ang laban para sa West Philippine Sea. Tamang paggamit sa pondo ng bayan ang binigyang halaga ni Bam Aquino. Pag-amyenda sa Local Government Code ang isinusulong ni Mayor Abby Binay. Nang hikayat na bumoto ng mga karapat-dapat na kandidato si Congressman Bonifacio Bosita. Programang pampamilya ang isinusulong ni Senator Pia Cayetano. Magna Carta sa bawat barangay ang isusulong ni Attorney Angelo de Alban. Pagprotekta sa Verde Island Passage ang itinutulak ni Leody de Guzman. Serbisyong pangkalusugan at kabuhayan ang tututukan ni Senator Bongo. Mas maayos na tax collection ang nais ni Ping Lacson. Libreng gamot at hospitalisasyon ng senior ang idiniin ni Senator Lito Lapid. Dikit na minimum wage sa Metro Manila at probinsya ang nais ni Senator Amy Marcos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.